Nakamute pa rin. So, mag-prayer na tayo. Umpisa na. Ba, mukhang ano yan ah. Anong nakalagay sa Sige, Twitter mo, brother? tuloy lang kayo. Nagbabantay ako ng pasyente rito sa California. Ayan, 95 degree. Init. Ayun ang init, oh. Ha? Nagli, nagliliyab ang California sa init. Grabe. Grabe. Kaya ano na, kaya nagkakasunog diyan eh, no, Brad? Hindi, ngayon sa Texas, pare. Sa Texas, brother, flooding. 49 na namamatay. Mm. Grabe. Ipag-pray na lang natin yung mga taga-Texas. Yung Dahil, tsaka yung ano, yung camping yung ano, karamihan sa mga missing, yung mga bata camping eh. May camping mhm. sila, yung Christian camp, yun ang nakakalungkot doon eh. Pero I-pray bakit natin. nagka-camping? Alam nila merong malakas ang, ano ba, nagka-camping? Hindi, wala naman, biglaan kasi yung ulan eh. Hindi mo naman inaasahan eh. Kada summer yan eh, summer may mga camping, hindi mo naman i-expect na ano. Kaya lang kasi yung mga flat na area, yan ang delikado. Yung mga area. Mhm. Diyan sa Sacramento, delikado yan kasi below sea level yan eh. Mhm. Um, ang ibig sabihin ng below sea level, pag nagbaha, Nakita nag, ko si Brother Jack, ah. Brother Jack, kumusta na? oh, Ay, mabuti Nag- at Hindi tayo nagkakalayo mga edad. 66 na ako. Next year, baka if God's willing, makapag-retire na at makauwi na. At baka maabutan pa ako ng giyera dito sa Iran tsaka sa Israel. Hindi ko mapakinabangan yung aking pension na 37 years na pin- pinaghirapan dito sa pinaghirapan dito sa Amerika. uh, mapapakinabangan mo yan bro at marami kang matutulungan dyan. Aba, yan naman ang ating layunin, mga kapatid, ang ating maibahagi, ang ating pagpapala at yan ay nasa desisyon ng ating Panginoon kung kailan kami papauwi ni Brother Ador. mm, i-pray nyo lang sa October, ano, yung sa Tacloban tayo. Tacloban. Magandang area din ng ano natin. See you in Leyte Landing, Brother Tacloban. Anthony. Dali natin si Brother Anthony sa Leyte Landing. Kay MacArthur. I Ah, shall return. sabi ni Brother Anthony, I shall return. Ano ba MacArthur. yan? Yan ba yung sinasabi natin na yan sa Matthew 19:12? Brother Robert, saan ba yan? Matthew 19:26? Hmm. Yeah. Matthew 96. Everything God is possible. Oo. Everything to God is possible ba yun? Mhm. Matthew Everything is 19:26 ba possible. yun? Yeah. Everything is posible. Matthew, Matthew 19:26 yan, di ba? Ah, Opo, yata. ano kaya mag-ano tayo, no? Sige, bigyan yung memory verse ninyo. Yung paborito, wag lang yung mga common eh. Sister Terry, ano? John 3:16 eh. Ah, ah, Ano na yun eh. Common na yun. Kailangan yung hindi natin alam. Ngayon, pwede ka, basahin mo muna yung verse, sige? Pero next time may Matthew 19:26 yan. Maganda yung Matthew 26 na yan. magkaroon tayo ng greetings, ganun, ano? Greetings. Ano ba, With ganito? God, all things all are Ganito, possible. ganito gagawin natin, Brother Anthony. Ano ba? Brother Anthony, umpisa mo. Sabi niya, greetings from Orange County, California. Ganun ba? Uh, tapos verse. Ha? Riya mak. Ganun. Putin. Di Ha? riya mak. Tikit. Ah, So, kumusta na, mangunit Brother riya. Armel? Korean ako. Nakapag-commit ka. Riya. Mabuti naman, mabuti. Walang ulan dyan sa inyo, kay na Brother Puntanares, umuulan daw. Sa inyo, Mon Donisa, umuulan ba dyan sa inyo? ayun Ha? lang, okay, okay na yan. Makulimlim. Walang makulimlim. Ito ni Tanuro. Dira na Hmm? iitim. Umuulan? Okay, Makulimlim. makulimlim. Kina Brother Oo. Puntanares, umuulan. Alam mo, dyan sa, ano, sa Mindanao, Sister Luz, umuulan ba dyan? Hindi lang ako sa. Wala lang. Ha? Hindi Makulimlim lang. lang po. Kahapon umuulan. Lakas ang ulan kahapon. Umuulan ng blessings. Nakikita ko yung mga Ah, blessing nyo sa posting, ah. Ang sarap ng blessing. Kina Sister Erna, sarap ng mga luto ni Sister Erna. Yan ang dapat natin cook sa ano, sa conference. Ha? No. Kailangan pag nagluluto Sister Erna o Sister Luz, ano,
huwag kayong kakain ng 2 araw para busog na busog. Ganun ba? Ganon. Oo. So, malapit na yung i-pray nyo lang na God willing, God will provide natin. Sabi nga ni Brother Anthony, all things for it's possible. Posible. Walang imposible sa Diyos. Okay, so ang gagawin natin ngayon, nihintay ko si Brother Si Brother Dave, hindi pa nagre-reply. Nakalimutan niya ata o nagbabiyahe. Okay, hold on na. Yung iba, Matthew yan. Matthew 19:26. ano yun, Brad? All things are possible. Oh, yeah. Yung Matthew 19:26. Everything to God is possible. To men is impossible. With men it's impossible, pero with God all things are Possible. Yeah, posible. Katulad ng nangyari sa akin na hiling ako ng hiling na magtrabaho ng 7 araw. Ginawa tuloy akong 7 araw. Sabi ko 5 days lang. Sabi ko 5 days lang. Kaso nangangailangan ng tulong si Brother Robert eh. Ano mangyayari ganyan gagawin sa inyo yan, Brother Anthony, 9 days. Kaya sa susunod, sometimes you have to be like careful what you wish, Pero kapag nararamdaman kong nangihina na ako, binabanatan ko lang yung mga salita na Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Okay, dahil yung Brother Anthony, sino ba speaker natin ngayon? Wag muna ako, brother. Si Brother Robert na lang muna nandito ako, nasa tabi ko yung mga pasyente. Oh, sige. Baka bigla ako suntukin eh. Gusto niyo makita? Tingnan niyo yung binabantayan ko. Ayan Nakita niyo? Ayan Wala naman. Nakita niyo? Hindi. Ang tawag sa kanila, the children of God. Kasi itong mga to walang kasalanan. 'Di ba? Hindi ako ginawang pastor ng ating Panginoon, ginawa akong pastor ng mga special need people. Ayan kaso lang siya. Marami din dito sa ating special need. Sa Pilipinas walang ganito, hindi kaya suportahan ng gobyerno natin. Dito sa Amerika matindi rito talaga magsasawa ka magtrabaho, kaya yung mga homeless na nakikita nating mga libo-libo, hindi ako naniniwala doon na talaga lamang katamaran na lamang nangyayari. Tama. Kasi sa dami ng trabaho Yeah. Di ba? Kasi nga ang gobyerno mismo kasi ang gumagawa ng dahilan kung bakit sila nagiging tamad. Di ba? Tama. Tingnan mo yung sinabi ni Brother Ador, yung mga na-deport, mostly mga Mexican, dinala dito. Binigyan ng hotel, binigyan ng pera, binigyan ng maraming pera. Hindi nagtatrabaho, di ba? Kaya ngayon nagkaroon ng reverse situation ngayon. Kaya magulo ngayon sa Amerika, kaya pag-pray na lang natin. Mga sign naman siguro yan. Nakikita naman natin sa Biblia yan. Pero hindi pa naman siguro ang talagang kumbaga sa doon sa Psalm 121, sinasabi doon na ang Panginoon ay hindi siya matutulog dahil talagang iingatan niya ang Israel. Tama ba yung Brother Robert? Opo. Yes, diba? that's number. Kasama na mga Gentiles mo ngayon. Yeah. Protektado ng Panginoon ng Israel Hindi siya matutulog para bantayan, di ba? Opo. Kaya hintayin na lang natin talaga kung ano talagang mangyayari ang tinatawag nilang end of the world. Kasi pag nagkaroon ng World War III, wala na talaga. At manatili na lang tayo mga puyat, magsipanalangin, di ba? Katulad ng ginagawa natin ngayon na ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw yan. Hindi mo alam kung kailan, di ba? Yeah.
Kaya nagpapasalamat tayo kay Brother Ador na siyang patuloy na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. At maraming salamat sa mga patuloy na pagbibigay mo ng mga salita, Brother Robert. At huwag kang mag-alala, konting tiis na lamang at muli tayong babalik at babangon sa mga nangyaring pagsubok sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. Sino ba yung speaker natin, Brother Ador? Wala si Brother Dave Cahudo eh. Si Brother Dave ang naka-assign? Nakalimutan niya siguro. O di, ganito na lang gawin natin. Kung wala tayo speaker, magpaliwanagan na lang tayo sa mga tulad na sinabi mo na kung ano-ano yung mga paborito natin versikulo at ipaliwanag natin. Meron siguro kung ganito. Tama yun gagawin natin. Pero bigyan niyo ako ng 5 minutes. I-present ko to sa inyo. Okay. May i-present ako sa inyo 5 minutes. Ayun na yun. Saglit. Prayer muna. Oo nga, mag-prayer muna. Sino bang natin prayer? Si Brother Mon hindi yata ako narinig ni Brother Mon Rinig. Narinig mo ako? Clear. Opening prayer ka muna, Brother Mon. Mag-pray tayo muna. Okay. Tayo manalangin. Diyos namin, ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa magandang umaga ito na pinagalam sa amin, ang magandang araw, ang makulimlim, ang panahon. Salamat din sa patuloy na pag-iingat sa aming lupang katawan, na patuloy na pinalalakas mo, sa amin, Panginoon, malamang ay sa gantong edad ay mahina na, pero ang inyong lingkod, Panginoon, ay naroon pa rin ang kalakasan sa aking lupang katawan. Maraming salamat din sa mga kapatid mo kasama namin sa mga ito, na kami muli mag-aaral mga salita. Pangunahan niyo po kami, Lord, ng iyong salita at ng Espiritu. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, ko yung sharing natin saglit bago pwede tayong mag-comment. Let me see. So, kumusta yung mga weather nyo dyan? Weather lang yan. Weather lang. Dito, magandang araw dito. Weather lang yan. Mahina naman sa Northern Luzon, malakas. Pero palis na Palis na ng Okay, let me see. Nakikita nyo na ba yung ko? Cup. Ayos yan. Ano yan? Ganda yan Books. Okay. Opo. Wow, yan. Ito alam nyo yung Word of God. Ito na bibilisan ko lang to. Yung Word of God na yan, galing yan sa yung salita ng Diyos galing sa mga yung hari, propeta, patriarch. Alam mo yung patriarch? Yun ang yung katulad ni Abraham, Jacob, nakaka-direct nakaka-direct contact. Yan ay written yung first contact niyan kay first writings recorded sa Bible. 'Di ba yung Ten Commandment? Tama ba 'yan? Yung Ten Commandment ay yung first recorded na na writings ng ng book, laging tablestone. Na-preserve nga yun 'di ba? Na-preserve yun. Ngayon dito sa New Testament, ito warning to tungkol sa salita ng Diyos. Walang bawas, walang dagdag. Alam natin yan, Sa James 12:48, he who rejects me, pag ni-reject natin si Jesus Christ, and does not receive His words, yung words niya, iba yung words ng mga modern prophet or mga pastors ngayon, iba yun. Basta yung biblical. So, ito yung mga translation. Alam niyo yung translation? Okay. Anong pagkakaiba ng transliterated? Adonai, yan. Transcripted. Hindi tina-translate ang translate katulad ng Lord or Master. Yung Adonai, alam natin Lord yan or Master. Ngayon, tatanda natin yan ng mga nakasulat sa Bible. Mas saglit lang kasi pag-aaralan natin to So pag sinabing transliterated, Adonai, hindi na translate yan. Pag transcripted, hindi mo mabasa. Nakuha nyo? Hindi mo mabasa pag transcripted. Pag translated, ayan, mabasa mo na Lord. Sa Tagalog yan, Panginoon.
So, tatanda natin may mga pangalan ng translation na hindi maganda. Okay? Ang isa dito sa mga tatanda natin, katulad dito, yung King James, the Lord, ayun, mababasa nyo ba ito? Napakaliit. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ngayon sa ASB, nakalagay, Jehovah is my shepherd. Sa Salmiano, the Lord is my shepherd. Mostly, the Lord is my shepherd. Walang pangalan yan. Ngayon sa iba naman, Jehovah is my shepherd. Ha? Naiiba na change na. Kaya, depende sa translation yan, mga kapatid. Okay? Depende sa translation niya. Kapag yung translation ni dapat pagbubuksan nyo ng Bible, anong pinaka-the best na translation dyan sa Pilipinas na pwede mong ano yun? Kasi mas pabor ako sa pag-English. Oh. Yung American Standard sa akin. Standard. So, kaya New King James. Sa ngayon, New King James. New King James, tama. Oh. Ngayon, itong nakikita nyo, depende yan kasi merong Bible na interpretation. Yan, isa yan. Depende sa interpretation. Yan ang ano dyan. Yung iba, translation. Depende sa translation. Ang iba naman, depende sa nagdidepende sa tradition. Katulad na, anong mga tradition na translate ngayon natin, di ba? King James Version, 1611. Tapos ang Biblia, 1905. Ang Biblia na translate noong 1905, ang mas nauna pa nga yung sa atin, yung Church of Christ 1901 eh. Napansin niyo ba? Ha? So ngayon itong mga opinion na to, beware kasi nga tapos if you abide in my word, you are my disciples. Ngayon, anong word? Anong translation? Isa sa mga tinatanong natin. Ngayon sa 1 Corinthians 13:8, if we can do nothing, we can do nothing. Wala tayong magagawa sa katotohanan. Lalabas at lalabas yan. Anumang translation mabasa nyo, may mali man doon, may error, lalabas at lalabas yun. Maano din yan. Kaya yung translation is not always, tatandaan nyo, yung translation is not about inspiration. Hindi lahat ng translation ay is inspired word of God. Tama ba yan? Hindi lahat. Oo, hindi lahat ng translation. Kasi may masamang translation eh. Number one, yung sinasabi ko, yung magandang balita, iba yan eh. Anong pagkakaiba ng magandang balita sa mabuting balita? Okay. Ang magandang balita, pinaganda, beauty. Ang good news is mabuti. Ang maganda, nako, beauty. Beauty yun. So, translation is not inspiration. Kaya I don't think na yung magandang balita is inspiration yan eh. Kasi 2012 lang yan eh. So, mas maganda pa ngayon older translation eh. Better eh, nowadays. Ngayon, pag sabi nyo na, tandaan nyo yung salitang public domain. Pag sinabing public domain, pwede nyo nang palitan ang words para yung si Mickey Mouse, pwedeng gamitin nyo na, wala ka ng hindi ka pwedeng issue, wala nang copyright. Kaya ito tatanda yung 2011, pangit yan yung English yan, Names of God, kasi pinalitan din nila lahat ng Lord to Yahweh, tapos pinalitan nila yung Jesus, lahat ng Jesus. Itong yung English na Name of God, wala kang makikitang Jesus. Beware na yung Name of God to 2011, wala kang makikitang Jesus dyan. Wala kang makikita. Ngayon, anong bang translation nito? Tingnan natin In many Jews read the title, panahon ni Jesus pa to, for the place where Jesus was crucified was near in the city and it was written in Hebrew, Greek, and Latin. Noong unang panahon na yun. So, mostly Latin, di ba? Ang Greek, mostly Greek din. Lalo na New Testament. Karamihan sa salita natin, di ba? Yung cosmos, Greek yan eh. Di ba? Cosmos, ophthalmology, Greek yan. Ano pa? Biology. Ang Latin, di ba? Marami dito yung Latin. Focus, Latin ba yan?
Hocus-pocus, Latin ba yan? Interpretation. Ngayon, interpretation. Ito, tatandaan nyo itong two words. Nagkakamali kayo dahil hindi nyo alam ang salita ng Diyos. Di ba? You are in error, you're wrong kasi hindi natin alam ang salita ng Diyos eh. So, yung salita ng Diyos is not mean translation. Hindi yun ano. Kaya hindi lahat ng translation ay tama. Okay? Ngayon, ito, exegesis. Alam niyo yan, di ba? Brother, sino nakakatanda ng exegesis? Ano yung exegesis? Maraming exegesis. Yung let the Bible speak. Okay? Exegesis yan. Pag naman, exegesis, yung mga professor at authority, ano yan, doctoral yan eh. No, hindi porke doctoral ka, tama ka. Meron nga nagtuturo dyan, tinuturo yung Yahweh, tinuturo yung Jehovah. Sabi ko, mali kayo, wala sa Bible yan. Wala sa original text. Hindi porke doctoral, yan ang exegesis, wala sa Bible yun eh. 'Di ba? Ang given name, 'di ba? Ang given name Jesus eh, 'di ba? Sa Acts 4:12, walang ibang binigay na pangalan sa lupa. So ibig sabihin, lahat ng mga pangalan na ginagamit ngayon, Yahweh, Allah, man-made yun eh. Galing sa lupa yun eh. Tsaka dito sa Bible that's why we call no one master, teacher or rabbi. Wala tayong tinatawag na na teacher or rabbi. Ayan sa inyo sa Matthew 23:8. Kailangan talaga tayo, brothers. Tingnan nyo. For you have one teacher. Sino yung nagtuturo sa atin? Jesus. Sana natin makikita sa Biblia. Lahat tayo magkakapatid, brothers, di ba? That's why hindi nyo tawagan na na idol. O hindi yun. Yan ang problema. May mga tradition, no tradition is above the law. Nangyayari ngayon. Pag naging kasi ganito ginagawa namin eh. Ganito sabi ni Pastor Jack eh. Nagiging na 'yon, tradition. Ginagawa nila nung unang panahon pa 'yon. Yung tradition nagiging batas. Mali. 'Di ba? Jesus said, why do you break the commandment of God for sake of your tradition? So yung tradition, wag naman gawing batas. Pwede nating yan, lifestyle. Yung superstition, pero hindi yan ang law. Depende na yan. Halimbawa, nung unang panahon, gumagamit kayo ng kandila. Ngayon, hindi na gumagamit ng kandila. Ginagamit na ngayon yung yun, LED. Di ba? Kasi yung iba gumagamit sa mga tradition ng yung pag Christmas, kandila. Ano na yun, tradition. Optional na lang yun. Di ba? Depende na lang kung gusto nyo. Ngayon, yung mga tradition, 3 dekada na namin ginagamit to eh. Bakit papalitan mo, brother, ha? Brother June or brother, sino yan? Brother Ed. Di ba? Tradition na yun eh. Katulad ng Holy Writings, lang yung Quran na mga ilang, naging na, Holy Writings. Pero after, na yun eh, after 700 years. Sabi kaya warning. So, no more copyright, public domain, human rules, karamihan yan. Alam niyo yung Dead Sea Scroll? Yung Dead Sea Scroll, karamihan doon, bukod sa Old Testament copy, meron din tradition. So, yung ibang writings doon na nakuha sa Dead Sea Scroll, hindi nila consider na inspired kasi tradition yun, naghuhugas silang naliligo sila araw-araw, nilulublub nila yung mukha nila 7 times a day. Yun, tradition na yun, pero hindi yun law. Yung opinion naman, beware kasi pag nagbigay kayo ng opinion, delikado din eh. 'Di ba? Ano masasabi mo? Alam mo sa yun, sino to? Brother Mon, ano masasabi mo? Pag nagbigay ng opinion si Mon, ginagawa ng iba, ayan ang turo natin eh kasi sabi ni Mon noon eh. O, 'di ba? Mali 'yun. Nagiging doktrina na 'yon. O, sabi ni Brother Puntinares, na 'yon, nagiging doktrina, mali na. Kaya huwag kayong magbibigay ng opinion, mag-ingat kayo kasi yung opinion minsan ginagawang turo eh. Sabi ng iba, ano ba, sinabi ngayon, yung cross optional yan.
Oy, sabi ni brother ni Puntinares, bawal daw yung cross. No, opinion lang 'yun eh. Ha? Kahit si Jesus nga, 'di ba, nagbibigay ng opinion, sabi ni Jesus, oh. Kasi most likely, pag kayo opinion, for educational purposes lang, pero hindi yun ang turo. It requires debate and argument. Meron kasing opinion, unscriptural, o ibig sabihin non-Bible, wala sa Bible, o ibig sabihin na tahimik ang Biblia, ang karamihan doon, unbiblical eh. Eternal opinion, katulad bigyan ng example, yung evolution, dati opinion lang ni Darwin noon. Palagi ko, sabi niya, galing tayo sa unggoy eh. Bakit? Kasi may yung kapitbahay ko mukhang unggoy. So naging opinion, naging doktrina, 'di ba? Hindi mali 'yun. Kahit si Jesus 'di ba si Jesus binigyan siya ng opinion, sabi niya, "Oh, dapat ba tayong magbayad ng tax kay Caesar?" Sabi ni hinihingan ng opinion si Jesus, dapat ba magbigay tayo ng tax kay Caesar? Sabi ni hindi. O tama. Sabi ni Jesus, pinakita, hindi siya nabigyan ng opinion. Sabi niya, kaninong mukha ang nasa coin? Kaninong mukha nasa coin? Si Caesar. So, ibigay mo yung kay Caesar at ibigay mo yung kay, kanino? Sa Diyos, sa Diyos. Kaya ito, review, maikli lang. Ito sa mga transcripted, alam natin transcripted, transliterated, and translated. Exegesis, alam niyo exegesis versus exegesis. Exegesis tayo. Translation versus tradition versus opinion. Basta tanda natin, where the Bible speak, we speak. Ibig sabihin niyan ngayon, i-detail natin, sinabi ba ni Jesus yan, kapatid? Sinabi ba sinabi ba ni Jesus yan? Para yung mga iba nagpipreach kung nakasulat yun ang doon. Ngayon, mga supporting verses, ito na yan. So, anyway, maikli lang to. Hopefully, sana makasama natin uli yung speaker natin. Wala siya si speaker natin ngayon eh. Anyway, so, exegesis. Alright? Meron kayong dagdag tanong? Iniklian ko lang to para meron tayong pag-usapan. Anong palagay nyo? Meron kayong question dagdag? Ano, mga kapatid? Tahimik naman. Yung bro, yung Tamimi? public domain. Yung public domain parang kumbaga sa sa term ng mga Pilipino ngayon, yung pag sinabi mong public identity, halimbawa, gumamit ka ng mukha ng isang politiko, nag-comment ka sa kanyang sinabi, hindi kanya pwedeng idemanda or ireklamo dahil public identity nga siya eh. Kumbaga immune ka as a taxpayer, immune ka para sa kanyang demanda o sa kanyang reklamo. Oo, parang tama yun. Yung the same doon sa public domain. Kasi tama yun, sabi mo, maganda yun. Pag yung public yung public public figure, public identity. Oo, public figure. Pag public figure ka, hindi ka pwedeng pag ginamit ka yung mukha mo, hindi pwedeng kasi public ka na eh. Property, parang ganun eh. Tama. Yung public domain, ibig sabihin, katulad ng Mickey Mouse. Yung Mickey Mouse, after 100 years, 200 years, pwede mo na gamitin yun, hindi ka na Pwede mo isusunod. siyang gamitin. Oo. Tama. Yun ang public domain. Alam mo, katulad ng King James Version, pwede ka mag-translate, palitan mo yung word kasi public domain na eh. Alam mo, King James Version by Mike, ni Mike, ginawa ni Mike, public domain. Gumawa siya ng translation. Pinalitan niya yung Jesus niya, nilagay niya, palitan niya ng Mikey. Ano na yon, hindi na, naging public domain na. So, kaya lang, may copyright na yon, ganun. Yung doon. Pag nagawa ka ng translation. So, ano pa? Maganda yung sabi mo ngayon. Meron lang akong gustong i-share sa inyo, bro. Kasi, noong mga panahong 90s na pumupunta ako sa PCBS at gumagamit ako nung mga anong tawag natin doon, mga concordance. Ang ginagamit ko yung Bible na bago.
yung NIV. Ang napansin ko lang doon, pagka nagagamit ako doon ng mga word meaning, tapos yung mga Bible verses, meron akong isang concordance na ginamit na ang ginamit ko yung translation ng NIV. So, sa pagtuturo, ginagamit yun. Ang problema ganito. Pag kinumpir mo na yun sa King James Version, ang lalayo. Oo, tama ka. Lalayo ng kahulugan. Kasi ano yan, ang NIV, ganito yun eh. Ang King James Version, bakit many trusted? Although, yung unang translation, they failed kasi yung printer. Okay? Yung 1511, kasi sa King James Version, yung unang translation, yun, maganda sana. Kaso, yung printer, kasi yung printer, ano yun eh, letter by letter eh. Ngayon, yung sabi nga nila yung Wicked Bible eh kasi nga yung translation doon yung thou shall not steal tapos ginawa you steal thou steal parang ganun may mga verses na natatawa kay bago yung parang Jesus pinilitan na ng Judas printer error yun kasi typesetting yun eh pero ang translator noon inspired kasi mga 70 scholars eh mga 70 scholars bago yung printer, 5 printer. Kaso yung printing press, typesetting doon nagkamali yun eh. So, tama yung sabi mo, Brother Tiope, na hindi lahat ng translation. Kasi yung NIV, lang yun eh, parang kinopya lang eh. Tapos pinalitan nila yung gusto nila. May mga ano sila, may mga agenda eh. Transliteration siya, ang NIV is transliteration. Oo. Hindi rin kasi pag yung transliteration ang ibig sabihin ng transliteration katulad ng baptism ang original ng baptizo Yeah. ang transliteration pag binalag mo sa baptism hindi na translate pag tinranslate mo yon lubog yun ang transliteration okay oo baptismo katulad ng cosmos yun yun transliteration yun. Pero pag sinabi mong translated, ang cosmos, world, yun ang ibig sabihin nun. Katulad ng baptism, biology, theology, transliterated yun. Transliterated. Pag ta-translate mo yun, yung biology, study of life. Nakuha nyo? Sa Greek yun. So yun ang transliteration. Transcripted, hindi mo na mabasa yun na katulad ng baptizo. Ganun yun. So anyway, maganda yung mo, brother, Tiope. Sino pa? Brother Mon, Dr. Mon. Oh. Wala kayong tanong? Ha? So, bago kayo mag-study kayo ng Yung mga version kasi minsan humihina mo like the NIV. Ang daming words sa NIV na naging ibang meaning. Oh. Yung salitang obey, sa kanya naging believe na lang eh. Sa ibang version, obey eh. Oh. Sa kanya naging parang believe lang or faith lang. So or iba trust, yung malayo yung kahulugan. Ang dami sa NIV na pinalitan talaga eh. May file ako niyan, ang daming mali sa NIV ng mga word na humihina yung meaning. Humihina masyado. Nagiging liberal translation. Liberal. Ano lang yung ang okay lang basahin nyo kasi kapag yung mga malalalim na English kasi ang King James malalim na English eh. Pero tayo mga Pilipino okay sa atin yung King James, yung thou shall not. Alam natin yun, yung thou shall not. Alam natin you shall not. Ibig sabihin wag kang, 'di ba? Thou shall not kill. Yung nga mali din yung translation ng thou shall not kill. Yun dapat yun, thou shall not murder. Kasi yung killing allowed noon eh yung killing yung panahon ni David ang dami niyang pinatay. Pero sabi yun thou shall not murder, wag kang papatay ng walang kalaban-laban. Pero yung papatay ka sa defense iba yun, di ba?
Anyway, meron pa ba kayong mga ibang dagdag tanong? Karagdag ko po, pagdating rin po sa Bible verse, pinaka-safest rin po ang original na Hebrew at saka yung Greek. Ngayon, mamataan mo maigi kung anong ibig sabihin nun. Halimbawa ko tulad po na First Corinthians 16:22. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha. Ngayon, ano ibig sabihin ng anathema? Pag sinabi nitong anathema, ibig sabihin nun, excommunicated or banned. At pag sinabing maranatha, ito po mismo ay ang exclaim action of the approaching divine judgment. Napakalaga ng original na nakikita po rin natin po talaga. Tama. Amen. Ang anathema, ano yung anathema? parang plants, ano? Parang tanim eh. Huwag ka na magtatanim. Anyway, so ano pa kayo? Iniklian natin kasi wala si ano natin eh, brother Dave. Ang ganda sana yung subject niya eh. Kaya ingat rin po tayo ng pag-unawa sa King James kasi doon nagtataka nga ako sa King James rin nung kanyang isinulat yung agape hindi naging agape, parang pinaka-foundation ng giving sa kanya. Maaring may tama pero parang nagiging donation o imbak ng pera. Kaya Charity. yung charity mismo dapat ay maintindihan natin. Love of God is agape na talagang tuusan po talaga po. Ang meaning kasi ng charity ng unang panahon, palagay ko lang to yung opinion. Sabi nga, kasi you can give you can love you can give without loving, but you cannot love without giving. So talaga yung charity isa sa mga fruits ng ng love. 'Di ba? Talagang yung kasi yung charity wala ka namang hinihingi kapalit eh. 'Di ba? Pag nagbigay ka, walang Dor, itong maganda palang version mo. Dor, itong Bible Pinoy version, maganda pala. Pinasa ko yung parang introduction niya eh. Sabi na, naiba ito sa masasabi natin. Pinoy Bible to, magaling na version. Sa mga sa Standard United Bible. Ito ay faithful sa nilalaman ng USB Greek translation o Bible edition sa kanang Hebraic yung Hebrew original, 5th edition. So ay walang pagpiling o bias sa doktrina ng alinmang religious group dahil nga faithful ito sa original text. Maganda pala itong Pinoy version, faithful sa original text. Tingnan mo ngayon tingnan mo yung Psalm 23rd. Ano? 23rd. Psalm, no? 23rd. Yan ang paboritong verse natin eh. Tsaka 17:11 sa Deuteronomy. Ito. Magsasahin ko. Psalm 23. Lord, yan. English-Tagalog to, heteronormal combination. Lord, ikaw ang shepherd ko. Lahat ng kailangan ko, binibigay mo. Pinagpapahinga mo ako sa magandang damuhan at nililid ako sa tahimik na batis. Binibigyan mo ako ng bagong Tama na, Exodus. Yun lang yung Exodus 3:14. 3:14. Exodus 3:14. 23:14? No, 3:14. 3. 3:14. Oh. 3:14. Sabi ganito. Sinabi ng Diyos, ako ay si ako nga. Sabi mo sa mga Israelita na ang Diyos na tinatawag na ako nga ang nagpadala sa inyo. O ako nga lang ginamit. walang palitan Yung naman yung Deuteronomy
17:11. Okay, ito gamitin natin. Deuteronomy, no? 11? 17:11. 11. 17. 17:11. 17:11. Okay itong version na to. 17:11. Susundin ninyo ang mga instruction nila at hindi kayo lalabag doon sa hatol nila. O yun? Ah? Deuteronomy? Oo. 17:11, yun nga. Yun ang nabasa mo? Baka 11:17. Oo, yun ang 17:11 ng Deuteronomy. Baka hindi 17:11. 10:17. 10:17. Yeah, 10:17. 10:17. Si Lord, si Lord na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, malakas, at Diyos na dapat katakutan. Lagi siyang patas sa mga tao at di nasusuhulan. O maganda, di ba? May tanong ako sa inyo, bakit dyan ang Lord sinabi He is God of gods, Lord of lords. Ng mga Pero Diyos. kay Jesus lang sa Revelation 19, Panginoon. si Jesus ay Lord of lords, King of kings. So, ang tanong ko dyan sa Old Testament, yung Father, Lord of lords, God of gods. Pero pagdating sa New Testament, wala na yung God of gods, nakalagay na lang Lord of lords and King of kings. Nakuha niyo ba yung tanong ko? Oo. Mga kapatid? Nakuha niyo yung tanong ko, yung sa lumang tipan nakalagay doon God of gods, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Pero sa New Testament dumating kay Jesus si Jesus ay Lord of lords tsaka yung King of kings. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Kasi si Jesus Christ nasa lupa Ang Ama nasa langit. So, ang Ama, ang God of gods, nasa langit, wala siya sa lupa. Kaya ang Ama, iba yung ang situation ni Jesus Nakuha niyo Nakuha niyo yung tanong? God of gods. Kaya walang ibang Diyos Kasi yung pag sino malaman, in the beginning God, 'di ba? In the beginning sa Genesis 1:1, in the beginning God. Ngayon yung God doon, yung Diyos na yon, wala namang ibang Diyos sa creation Nagkaroon lang bakit kailan ba nagkaroon ng maraming Diyos? O nagkaroon ng Diyos na besides God? Kailan nagsimula? Nakuha niyo yung tanong? Kailan nagsimula? May napakinggan akong Hebrew scholar galing sa Israel, Professor Shero. Oh. Pinaliwanag yung salitang ito. Sabi niya, yan ang termino niya, ang kahulugan, yung divine council. Sabi, divine council of gods. Sabihin, ang Diyos talagang hindi lang siya nag-iisa. Okay, kasi nga, diba, sabi, let us create man in our image. Ngayon, sa divine council, pero kasi lalabas nun maraming Diyos Mali din yun Lalabas doon maraming Diyos Pag divine council, parang may may council na maraming Pero lang yun, kasi sa Revelation talaga, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ngayon, ang tanong ko kasi, kailan ba nasimula yung dumami ang Diyos? Kasi number one, sa tao din Kasi di ba nung tinukso si Eva, ano sabi nga? You will be like God. Doon nagsimula mga Diyos-Diyosan. Napansin nyo ba? Doon nagsimula. Kasi nung creation, there's only one God Diba? Ngayon, nung pumasok si Satan sa Garden of Eden, doon nagsimula yung mga Diyos-Diyosan, doon nagsimula yung desire na to be God, nandun nagsimula yung mga Diyos na idolatry. Napansin niyo ba? 'Di ba nung pumasok ng you eat when you eat this, you will become
Like God. God. Like Doon God. nagsimulang Diyos-Diyosan. Kaya simula noon, dumami ng hanggang ngayon, nagkakaroon na ng Diyos-Diyosan. Noon, talaga one Elohim, there's only one. Ngayon, nagkaroon nga ng kaya lang, it's in plural form. Okay na? Opo. Saka meron pang exception po siya eh. Kung uunawain natin, inilagay po naman sa Psalm 82:6, I have said, ye are gods. Hmm. Ismulate lang po siya. And all of you are children of the Most High, but ye shall die like men and fall like one of the princes. Exception siya. Tinawag niya sarili niya Diyos, pero mamamatay kayo ng tao. Parang katulad sa isang tao naman po. Hmm. Okay. Wala na ba kayo ibang tanong? Okay, yung verse. Meron kayong verse na to share? Uh, So nakuha nyo na yung Bible translation. Mag-ingat kayo kapatid sa mga Bible translation kasi lalo pa na i-separate natin yung AMB. Alam mo yung trick nila, ginawa nila magandang balita, tapos yung Biblia pinalaki, magandang balita, tapos yung Biblia na salitang Biblia pinalaki nila para nakalagay doon Biblia. Pero yung sa ibabaw magandang balita. Mali yung hindi maganda. Basta yung 2012, ingat kayo doon. So, hopefully, katulad ng ginawa nila Brother Charles, ang Biblia, yung from 1905, 1978, and then, yun ang isang magandang translation. So, anyway, meron ba kayong dagdag tanong? Napakatipid nyo naman, kapatid. Super fascinated. You can be about that. Yeah, fascinated. Ha? May narinig ako Okay na mga kapatid. So yun na lang natin, i-pray natin na wala na-miss natin si brother David siya yung speaker natin So anyway, Parang nabanggit mo Lolo Ador si Tito Pel. sa next pa yun, next Sunday. Next Monday. Either next Monday or sa yun ang sabi niya titingnan pa niya yung schedules but let me know. Pero prospectively sa next Sunday na si brother Tito Pel. Kasi kung yan yung week na yun convention sa California yun Convention ng mga OSAS. Again. May nag-comment nga sa yung last Thursday. Sino pa yung nung last Thursday kasama natin? Ang ganda rin ang discussion natin last Thursday. Na nyo ba yung posting na yon? Review nyo. Ang ganda ng discussion yan Pinag-usapan namin kasi yung yung tawag nito. Yung G12. Sino ba nung alam niyo yung G12 pinag-usapan namin G12 sabi ko sa atin 7-Eleven. Bakit bakit 7-Eleven? Kasi yung G12 wala na yun kasi yung G12 kasi si Judas nagpakamatay, 'di ba? Yung original na ipili ni Jesus 11, 'di ba? Sabi nila 12 pa rin kasi dinagdag si Mateas. Hindi original. Hindi naman pinili ni Jesus si Mateas casting lot yun 'Di ba nag-casting lot? So sa atin ang original 11. So tayo 7 tapos nilagay nila yung deacons, sila Stephen. So 7 deacons na nag-lead ng church. So 7-Eleven versus G12. So nakuha niyo ba 'yan? Nakuha niyo ba yung yung pinosting ko yun May mga nag-comment original. Sabi ko walang hindi tayo G12, tayo 7-Eleven. Hindi naman yung tindahan Baka sabi ni Brother Ardor 7-Eleven, punta tayo 7-Eleven, doon tayo mag-worship. No. Baka mamaya titingnan palabasin kayo ng mga ng mga tindera doon ah.
7-Eleven. Ano 7? Hindi tayo G12. Okay, may iba pang tanong. So, tingnan niyo yung posting na yun. Then, maganda pinag-usapan namin doon eh. Kasi nga, yung Day of Pentecost, yan. Nung Day of Pentecost, hindi lang 70 70 sila eh. Tapos, they won like how many, 3,000 souls during that time. Pero how many nations? Diba? 16 nations na? Tama ba yan? 16 nations ang umatin. Ang dami-dami no. Ang dami-dami na umat. Ano lang, 5,000 lang, 3,000 lang ang tumanggap. Ilang nation yun, di ba? Anyway, na pag-usapan lang namin yun. Wala na ba kayo ibang dagdag? Ang tipid nyo. 5 minutes na lang tayo. Hindi naman. Meron tayong mga tanong. Yung bang kamukha ngayon, sa panahon ito, may binabanggit sa Bible, in the last day, your men, sa gawa yun, di ba? Your children shall have dream of dreams, mga ganon. Ngayon, minsan tinitingnan ko dito sa YouTube, nanonood ako ng mga yung mga Muslim na nako-convert to Christianity. Karamihan sa kanila na-convert, karamihan in a dream, sa panaginip. Yung iba naman, napatay, aksidente in 5-10 minutes, sa kabilang buhay, nakilala nila si Kristo. Walang yaw, wala palang ala. Si Kristo ang nagpakilala sa kanila. Doon sila naniwala. Bumalik sila pinabalik sila. Tapos naging missionary sila sa sarili nilang mga Muslim country, yung mga kababayan. Lumalakas sila ngayon doon sa Middle East. Alagay ko, Sa Iran. totoo yun eh. Totoo din yan, Brad. Kasi yung dreams of dreams, they will see Jesus. Yun ang nangyari kanino. Kanino nangyari yan? Kanino nag-umpisa yan? Kay Pablo eh. Remember? 'Di ba? So, were you persecuting me? Nangyari yan eh. After ng Day of Pentecost na yun eh. After the church na persecution and na persecute ng church. Unang nagpakita ang God kanino? Kay Pablo. Tsaka kay Stephen bago siya pumunta sa langit 'di ba? So ang ibig sabihin na God works in beyond the Bible. Ngayon, siyang exception to the rule pero hindi tayo. Hindi tayo kasi ang ginagawa ng mga Pentecostal ngayon, makikita mo si Jesus, para silang nagkukuman eh. They're playing God. Pero yung mga ganun na instance, halimbawa, walang preacher sa Muslim area, sa Middle East, walang preacher. Ang God will do direct contact sa kanila. And then para si Pablo, okay, ikaw ang magli-lead dyan ngayon. Halimbawa, sabihin natin, mamayang gabi si Brother Charles na natulog, pinaginip, pupunta ka sa Mars, doon ka magpi-preach. Wala pa naman tao doon eh. Iba na 'yon iba na 'yon. Pero ibig sabihin depende yan sa God na yan eh. Ano yan, beyond our control. Beyond our perception. It depends. Merong nagpapakita ng, 'di ba sabi ni Brother Mon na nagpakita si Kristo sa kanila. Ako si Kristo. Parang example natin sa Bible si Pablo nga, 'di ba? Alam mo sa kanila sa Muslim, hindi nila sa Islam, hindi nila nire-recognize si Pablo eh. Nano nyo ba 'yun? They do not recognize Pablo. They don't. Hindi nila kasi kamukha nga na dito sa Gaza lang 200 isang gabi 200 na tao na naginip, pare-pareho silang panaginip. At sila naging Christian. Walang nag-share ng gospel sa kanila. Naging Christian sila. Hinanap nila yung Bible, patago, binasa nila. At nag-start sila. Lumakas yung grupo nila. Ganun lang, kasimple. Tama kayo. Ganun ang mga kaya sana wag na nating hintayin na magpakita pa ang Diyos sa atin para maniwala. Baka may pagkita natin sa kabilang buhay na tayo. wag na. Meron na tayong Biblia, meron ng Biblia, may maraming preacher. Ang dami, wala na. Kaya, 'di ba meron sa Bible na
they don't have they don't have excuses. Wala na silang excuse kasi nandito ng Biblia. Ha? Wala na silang dahilan para hindi lumapit sa Lord. Diba? Meron ba nun sa Bible? Meron bang verse nun? Ha? Wala na kayong excuse? Ha? Okay, basahin natin John 15:22. John 15:22. Wala na silang excuse. Tayong mga panahon ngayon, wala ka ng excuse. Sino may Biblia diyan, basahin nyo. Ha? Kasi Yan. ang iba maraming excuses. Ngayon sabi sa John 15:22, pakibasa. Meron ba kayo? Ha? Yan. Kung di ako, sabi nila, Oh. dumating at nagsalita sa kanila, wala na silang kasalanan. Pero ngayon, wala na silang excuse para sa kasalanan nila. Hmm. Di ba? Maganda. Oh, di ba? Wala na. Ah. Wala na silang wala na silang excuse pagdating ng panahon eh. Di ba? Yun ang nakakalungkot doon. Maganda nga basahin buong verse niyan. Tingnan natin 15:22. Tingnan natin ha. Sabi dito sa 20 but these things they will do to you for your name's sake, because they do not know him who sent me. If I have not come and spoken to them, they would have no sin, but now they have no excuse for their sins. Nako. Wala na silang nagpakita na ang Panginoon, nagkaroon na ng Bible. Wala Saka na. ngayon, may mga Muslim, nakita nila mukhaan si Jesus Christ. Doon sila talaga na-convert na totoo. Oo, sa kanila. Yung iba, ganun. Yung mga napanood ko sa YouTube, talagang nakita nila mukha. Sila naniwala. YouTuber ka, brother mo na, YouTuber. Oo, tinitingnan ko yung mga nangyayari sa buong mundo ngayon eh. Ano yun, ang tawag dyan, mga testimony, kapatid, mga... Testimony. Pero may testimony. So, alam mo, mga Muslim na. Actually, hindi naman natin kailangan na ng testimony. Kasi sabi sa Bible, it is written, mapalad ang... Di ba si Thomas, kung makikita kita, kung makikita ko yung kamay ni Jesus, di ba sa 20, yung, tingnan yung verse na yun. Nanampalataya sila kay Jesus kasi nakita nila. Pero mas mapalad yung mga hindi nakakita kay Jesus, di ba? Pero nanampalataya. Nakuha niyo ba yun? Yung verse na yun? Basahin natin. Okay, sa 29. Okay, sa 20 ito. And Thomas answered and said to him, My Lord, my Lord and my God. Sabi ni Jesus sa 29. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen me and yet believe. So hindi na natin kailangan makita ang vision. Verse 30, truly Jesus did many other signs or miracles in the presence of his disciples which are not written in this book. But these things are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have eternal life. So, napakaganda, di ba? So, ang ganda yung verse na yun. So, ang iba kasi kailangan pa ng makakita ng mukha eh. Paano kung hindi si Jesus nakita nyo? Anong verse yun? 20. Simula mo sa 20, ano? Verse 20. Ano dyan sa Tagalog? Simula mo sa 28 kasi nagduda si Thomas eh. Sabi niya sa 27, then yung hindi ko nakikita si Jesus sa kanyang kamay. 24 Unless I see his hands, the print of the nails, and put my finger into his print of the nails, put my hands into his side, I will not believe.
Ano yan eh, talagang doubts yan eh. May mga doubts. Okay na? Yeah. Okay na, wala na kayong tanong. Ang tipid nyo naman, mukhang nagbe-breakfast kayo ah. Ano? Careful rin pala po sa mga ilang symbols. Merong iba na pinakikitaan ng mga ibang sistema. Pero hindi siya sa Diyos. Halimbawa, tulad na nagsayaw ang araw, naggumalaw ang rebulto. Kako, you really have to think of Jesus. Jesus will speak directly to you and read the Bible po. Mukhang si ano yata kakanta, si Brother Armel naggigitara na. Kakanta ka ba? Closing song? Ha? Wala tayong closing song? Wala tayong prayer? Closing prayer? On a hill far away to the old rugged cross. Sample lang yan. Nagpapatulog ako ng pasyente rito. Nagpapatulog. Sige, tuloy mo. Okay na kayo, mga kapatid. Magandang boses ni Brother Anthony. Yan ang kumanta Ayan na, tulog na. Tulog Exodus. na. Natulog na. Nagising. The emblem of suffering. Si Brother Chess, magaling din kumanta to. Magjujuwit. Wala na kayong tanong, mga kapatid. Wala na po. Naintindihan nyo na. Ano, babay na tayo? Opo. Wala na. We'll see you Thursday. Brother Mon, okay na? Sister Erna? Yung menu mo, yung menu. Menu ba yun? Menu? sa conference? Yung masarap na menu to si Sister Erna at saka si Sister Nora. Kumusta na? Okay na? Wala si Sister Nora, wala si Oliver. Si Oliver, busy. Hindi ko I haven't heard from him. Terlus, mga okay na? Babay na? Nagbe-breakfast kayo? Brother Tiope? Okay na? Okay. Mukhang ang mahalaga mga kapatid kahit man lang sandali, kahit na sa trabaho tayo, kahit sa tayong sulok ng daigdig ay importante makarinig tayo ng mga salita ng ating Panginoon, lalo na yung ating buhay dito sa Amerika. Alam naman ng mga taga-Amerika na talagang we are trying to survive dahil sa dami ng mga binabayaran dito. Pero siyempre wala namang solution nga dito. Masarap talaga ang buhay sa Pilipinas basta meron ka lang diyang talbos ng kamote at galunggong, mabubuhay ka na. Di ba? Ang importante kahit na every Sunday makarinig tayo ng mga salita ng healthy Panginoon pa nga yan eh. Alam mo, maraming healthy food dyan eh. Di ba, Brother Anthony? Malaking bagay sa ating spiritual life, makarinig tayo ng mga salita ng Panginoon. Sapagkat sabi nga nila, spiritual, take care of your spiritual life, physical life, mentally fit, and financially. At siguro magkakaroon lamang ng magandang kaganapan ng ang ating mga plano pag nakita na ninyo sa personal si Brother Ador sa October. No, pag nakita niyo si Brother Anthony, talagang ma-inspired kayo. Ako naghihintay lang naman ako ng decision sa itaas. Kapag talagang niloob na ng Panginoon na ako ay umuwi na, matutupad na rin ang ating mga plano na tayo lahat ay magkikita-kita. Alam naman ninyong number one plano natin na magkakaroon tayo ng reunion, di ba? See you when At iyan ay patuloy nating ipapag-prayan na alam ko magkakaroon yan ng, sabi nga natin sa Matthew 19:26, ang lahat ay imposible sa tao pero sa Panginoon ay posible, di ba? Amen. 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 Okay, wala na? Yun na siguro pinakamasayang araw ng ating buhay na 1 year na tayo dito sa ating online, na tayo ay magkita-kita at sama-samang maglilingkod sa Panginoon at siguro sa mga nalalabi nating buhay ay makapaglingkod tayo
Yun lang Yeah. siguro matupad yung pangarap ko na yun, pangarap nating lahat na magkita-kita tayo na Amen. malibut. Hindi talagang plano namin ni Brother Ador, libutin ang kasuluk-sulukan ng Pilipinas. Mapuntahan natin ang ating mga kapatiran. Yun Pero ang isa sa hindi tayo pinakamagandang pupunta doon pangarap. sa ano ha, sa kinuha ng China, anong tawag ng lugar doon? Sa West island. Philippine Sea. South Si China Sea. Brother, Hindi ka si pupunta Brother sa West Robert, Philippine yan. Sea. Brother Ador, ba't nawala na si Brother Joey Romero. Yung meron, Romero? Kumusta na siya? Yata ulit sa Palawan po. Para sa nasa Palawan? Hindi. Palawan pa yun. Nandito na po siya. Sa kami ng Sabado. Oh, Ganun ba? bakit wala? Hindi namatin. Nandito. Mhm. Nasa I lugar. see. Okay. Baka Basta busy pa. patuloy na lang nating ipag-pray yun, yung ating mga plano na dumating yung panahon na yun. Pero siyempre, kung talagang kalooban na yan ng Diyos, pero mauna talaga umuwi si Brother Ador at ang ating support ay mananatili kay Brother Ador pag siya nang nauna dyan. Ha? Kala ko sabay At tayo. least makikita na ninyo ng close and personal si Brother Ador. Di ba? Kala ko sabay pa. Dahil yung pagsabay na yung gusto mo mangyari, Brother Ador, na magsabay tayo, Diyos pa din na magdidesisyon yan. Ha? Di ba? At sana nga, kumusta na nga pala sila Brother June? Brother Ador. Oo nga, hindi ko pa nakikita. Baka busy din eh. Si Byron. Marion? Doon tayo sa resort ni Risa. Ambales. Falcon. May resort Risa yun eh. Falcon, ha? Tayo yun. Para may discount malaki. Pastor yun, baka hindi tayo pagbayarin. Baka pagkain na lang. Sino? Sino? Si Risa. Munti Falcon. Anak ni Hindi, alam mo, mga kapatid, yung mga kapatiran na may mga business, hindi ka pwedeng humingi ng discount para gamitin mo yung mga ano nila, pagtulong na rin yun. Kasi nangyayari, Hindi kasi nangyayari niya na yung business ng mga kapatiran dapat suportahan natin. Huwag tayong humingi ng mga favor kasi dapat tayong tumulong. Katulad ni Sister Terry, meron siyang business. Ang business ni Sister Terry, yung mga binagol. Di babayaran natin yun full. 'Di ba? Sarap nung yung binagol eh. Tama ba, Sister Terry? Si Brother Ador pala pa nagpunta diyan, mga 6 na buwan siya diyan. Wow. Isang taon na? Depende yan sa financial support from America. Pero siyempre, pag nano diyan magtatrabaho ko kay Mon, magano ko ng mga tubig. Ay, wala na, bininta na. Nagka-problema kami. Huwag ko nang sabihin sa'yo, pero nagka-problema. Ang aming project, hindi na matutuloy. Yung project 7. Yung project 7 naging project 1. Kami na lang magpapatayo, hindi nakasama ang ICCM. Matras na sila eh. Sila ang matras eh. Tayo natin ng school of Doksa. Si Sister Malu, nandiyan pala si Sister Malu, nakikinig lang eh. Sister Malu, kumusta ka na? Pasensya na at nawalan ng communication at hello? Si Sister Malu yata nagsasalita. Sister Malu. Wala eh, naka-offline. Ayan, nagsalita. Kumusta na, Sister Malu? Okay naman po, busy lang lagi. Wala namang katapusan yung busy. Tayong lahat busy talagang basta ang mahalaga, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod dahil wala namang katapusan yun. Di ba? Pag-pray natin ang buong mundo at hintayin na lamang talaga ninyo ang isang pinakamahalagang sandali na makikita ninyo si Brother Ador ng close and personal. Bakit pero si Brother Anthony? Si Brother Anthony, makikita nyo yung personal si Brother Anthony. Yeah, God's willing yan. Hinihintay lang natin ang decision. Okay, yung nakatakong yan. So ngayon, may mga gandang balita ngayon tayo sa mga pastor. Dito sa Pilipinas, may tinatawag na UBI, Maharlika Fund. And bank. Ngayon, ang gusto nila magpumasok, mga
Nung last Saturday, nag-meeting kami dito sa Aberdeen, 1,400 na pastor umaten. Nakita ko rin si Brother Ed Pahudo, saka si Joey. Wow. Yun ay yun ay ang pondo noon ay galing-galing sa mga maharlika, sa mga dato, sultanate ng Mindanao, tutulungan din nila ang Mindanao para ma-develop yung paraiso ng Mindanao, yung mga malalaking kayamanan natin dyan. Palalakasin itong Maharlika. Kasi yung Marcos Pan, nagbigay din dyan sa Maharlika Pan. Marami mga iba-ibang bansa. Iba yung Bangko gold na yan, to no? Sabi na, mo, hindi, iba yun. gold Bangko na Marcos. ito na meron siyang online, parang Lazada, online visual gano'n. Pag member ka, kaya maganda rito, what is good with this? Kasi nung dati, ang fund, binibigay nila sa mga politician, ninanakaw. Inalis na nila. Binibigay ngayon sa mga Magano muna pastor. tayo. Brother Mon, mag-closing prayer mo tayo, linger longer. Para off the record. Sige. Off the record. Sige. Kamusta na? Brother, Sister Terry, kamusta na yung sino yung nandyan? Si Albert? Nakamute ka. Bumisita yung ni Angel, admirer. Kumusta na si Brother John? Ay kemo niya sa Friday, ika-10. Kasampo. Ilang pang kemo? 2 pa. 2 pa? Ay, 3 pa. Sa Friday, ika-10, kay 12 kemo. 13 kemo. 13K. Okay. So, i-pray lang na. 70, more than 70,000. Ang isang buwan, 2 kemo. Oo. Sister Teresa, kontakin niyo ako kasi ako para ang laki ng gagastusin niyo yung gamot na yan. Pero meron tayo ngayon na discover na titirahin niya yung cell. Cell. Ano siya, taga-Taiwan. Maganda yon. Yung cell ng tao. Mag-pray muna tayo. Brother Mon. Mag-pray muna tayo. Sige. Sino mag-pray? Sino pa bang hindi natin dito? Ikaw na, Brother Mon. Ako ulit? Sige. Ako na pray. Sige. Teka muna. Sino pa ba pwede dito? Ibalik na naman kay Brother Mike o Sister Malu. Si Malu. Sister Malu, pwede na mag-pray? Sister Malu. Hello? Are you there? Hindi ka na marinig. Would you? Ay, meron. Pero hindi siya marinig po. Hindi siya marinig. Anong boses niya? Narinig tayo pero hindi natin siya marinig. Si Brother Mike. Busy ka ba, Brother Mike? Ang ating elder. Okay na po ngayon kasi kanina medyo merong konting rito. Nag-estimate kasi yung pagpapagawa po nung ceiling ng Sunday school. Okay, maganda. I-pray natin. Marunong pala nagtumugtog yung anak mo Ganda ng tugtog. Tumutugtog pala yung anak mo sige, yung anak ko po. Sige. Si i-continue natin si Brother Junjun. Tapos si Sister Terry, tapos yung coming natin activity. Sa Tacloban tayo. We shall return. Yung kay tayo para. Maganda makasama natin. Kasama natin si Brother. Bago tayo mag-pray. Meron lang akong gustong i-share sa bawat isa sa atin. Nakikinig ba kayo? Yes. Opo. Yeah. Ba't nawala si brother? Nakamute si Brother Anthony. Ngayon, didala ako ng Panginoon sa isang lugar na mga mayayamang Amerikano na ang tawag doon ay independent living. Na kung saan ay, kasi nga yung passion ko mag-alaga ng mga tao, di ba? Doon sa pinuntahan kong lugar, dito sa Amerika kasi,
Ay! Hello, sandali ah. Audio. Mag-prayer muna kami. May dumating. Mag-prayer muna kami, Bisita po Anthony. yata dumating. Sige, Brother Mike, continue prayer ni Sir Terry. Nakamute ka, Sige, brother. pray muna tayo. Closing prayer tayo. Okay. Isa may mga recovery ha, si Mirape, Eneswal, Oliver, Sister, Brother Joselito. Saka si Brother Robert mukhang nakaka-lift up na ng dumbbell eh. Sige, Malakas, parang malakas na nga. Parang malakas na nga si Tukayo eh. Sige. Okay. Ito po yung pagpe-pray natin, Junjun Tambal, Sister Teresa. Yung sa recovery naman po, si Marape, Sister Marape, Brother Oliver, Brother Rosilito, at saka si Brother Robert Continares. At yung this coming nating ang mga activity. Kay Brother Anthony, ano po yung pray nyo po? Hindi na niya marinig na busy. Yung kapatid ko, kasama nyo. Rodora. Rodora po. Ano pong status? Yung breast cancer yan. Breast cancer. Stage 4 na eh. Brother Moon, may message ako sa iyo mamaya sa chat. Sige. Okay, sige po. Dadako na po muli tayo sa panalangin. Pakiyoko po ang ating mga ulo, pakipikit po ang ating mga mata. Hallelujah. Ama naming nasa langit, Ama naming Diyos na buhay. Kayo nga po ang Diyos na buhay na siyang naglikha ng langit, ng lupa at lahat ng bagay na naririto. Naniniwala po kami sa iyo, O Diyos, sa iyong dakilang kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na di nakikita, pero gumagawa ka at aming nararamdaman ang iyong pong mga presensya. Ama, sa umagang ito, narito po kami, O Diyos, sama-sama po, dumudulog sa iyong banal na harapan upang ipanalangin po ang aming mga kapatid na mayroon pong mga sakit, karamdaman, katulad po ni Junjun Tambal. Patuloy po ang kanyang therapy, nawa po, O Diyos, patuloy mo po siyang gabayan, patnubayan, at pagkalooban na po, O Diyos, ng kagalingan po sa kanyang sakit, karamdaman. Ganon din po, Diyos, nilalapit po namin sa inyo ang kanyang mother na Sister Teresa Tambal. Nawa po, Diyos, pakitulungan po siya sa lahat ng bagay, sa lahat ng kanilang pangangailangan, lalo na po pagdating sa financial. Nawa po, Diyos, pagkaloob mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ganon din po, Diyos, nilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na nagpapagaling. Si Sister Marape, si Brother Oliver, si Brother Solito, at si Brother Robert Continares. Ganon din po, O Diyos, nawa po, pakihingi po mo po silang lahat ng iyong mapagpalang kamay, kasama po si Rodora na meron po siyang breast cancer. Umaasa po kami sa iyo, Diyos, ng lahat ng ito na idinudulog namin sa iyo na meron pong mga sakit karamdaman, iyo po gagalingin at ipagkakaloob po sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangailangan, lalong higit ang kapayapaan sa kanilang puso, sa kanilang isipan. At ganoon din po, O Diyos. Babalik po sila sa iyo upang magpasalamat sa kabutihan ginawa mo po sa kanila, sa pagpapagaling mo po na ginawa po sa kanila. Ama, purihin ka, dakilain ka. Salamat po, Diyos. At ganoon din po, Diyos, sa aming mga this coming activity, sa mga buwan darating, kung ano man po yung mga plano ng gawain ito o nasamahang ito, patuloy mo po, Diyos, biyayaan. Patuloy mo po, Diyos, gabayan. Nawa po ang aming mga plano ay kayo nga po, Diyos, ang inaasahan namin magpapatupad nito. Sana po, Diyos, matupad po ang lahat ng ito. Ama, salamat po sa biyaya at pagpapala na patuloy mong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po, Diyos, sa amin may mga pangailangan, kundi alam po namin, O Diyos, na nagbibigay ka sa mga taong alam mo na meron po silang kakulangan.
Ama, salamat po. Salamat o Diyos sa kabutihang gagawin mo po sa bawat isa sa amin, sa kalakasan, sa maayos na kalusugan. Salamat po Diyos at umaasa kami na inilalayo mo kami sa anumang uri ng sakit o anumang uri ng karamdaman sa bawat isa sa amin. Ama, salamat po. Patuloy po Diyos, gabay at patnubay mo pa rin po ang hinihingi po namin sa pagpapatuloy po ng gawain ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kadakilaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong tagapagligtas sa gabay at patnubay ng Santo Espiritu. Amen.